Good morning po dito sa North America. Ang oras po ngayon ay 7:48 na umaga. Ayan, araw po ng Biyernes. At good evening po dyan sa Pilipinas. Ang oras dyan ngayon ay mga alas 9:30 o 9:48 ano? Ng gabi. Friday night, Friday evening. Ngayon po ang pag-uusapan natin, ayan, para mas guwapo. Kape muna tayo. Ito pong vlog ko ngayon ay patungkol sa ito bali part 2. Dahil madalas kong nakikita dyan sa YouTube, yung mga vlogger na para bang nagkukwento lang sila ng kanilang karanasan dyan sa mga lugar na kanilang napuntahan. Ngunit kung minsan ay may hindi magandang side effect yan. Kasi may nakakatulong din. At least nagkakaroon kayo ng Pilipinas, lalo dyan, ng idea, lalo dyan sa Pilipinas. Lalo dyan sa Pilipinas kung ano ang mga buhay-buhay. Pwede po kayo mag-comment dyan. No? Hindi ko kasi makita kung sino yung mga nanonood. No? Lalo dyan sa mga Pilipinas na may nais pumunta dito sa Canada. No? Ako nga pala ay 21 years na dito sa Edmonton, Alberta, Canada. At minsan nga ay gaya nga ng sinasabi ko ay nadidiskurahe din ako sa mga nag-vlog patungkol sa buhay dito sa Canada. Ano? Patungkol sa buhay dito sa Canada. Sinasabi nila na marami na daw kasi yung mga title na lumalabas sa YouTube, marami na daw ang nagsisuuwian na galing Canada at nagsisi at bumalik na lang dyan sa Pilipinas. Ayon sa kanilang karanasan, kasi kinikwento nila yung karanasan nila dito. Ano? Ito nga palang sagot ko sa mga vlogger na yan ay part 2 na. Kinikwento nila yung hirap ng buhay dito. Dahil nga, depende kasi sa sitwasyon. Lagi kong sinasabi sa part 1 at sa part 2, na depende sa sitwasyon. Unang tanong, yung ibang nag-vlog, ang sinasabi nila dati silang attorney diyan sa Pilipinas. Dati silang doktor at pumunta dito at nagsisi at naghirap dahil nga yan yung mga ikinikwento nila sa vlog. Ayun ng parang bang ang side effect nun. Parang bang madidiskurahe yung iba na pumunta dito sa shout na pala sa pamangkin ko, Romel Cabrillas, no. Makinig ka pamangkin, magandang topic to kasi makikita natin sa YouTube na maraming nagpupos na marami daw umaalis na dito sa Canada dahil sa hirap ng buhay dito. Ayan. Ang sagot ko naman dyan, depende kasi yan sa sitwasyon. Kasi yung mga vlogger na yan, kung minsan, hindi pa naman sila nagtagal dito eh. No? Kaya, depende rin sa sitwasyon nila sa bawat probinsya na kanilang pupuntahan dito sa Canada. Kasi nagiging trending sa YouTube na pinupos nila yon na marami nang nagsiuwian dahil dito sa umuwi sa Pilipinas dahil sa hirap ng buhay dito sa Canada. Ito nga palang vlog ko ngayon ay part 2 na.
Ang unang tanong ko, depende yan sa sitwasyon. Kasi, una, yung ibang pumupunta kasi dito, yung masyadong mataas yung expectation nila na langit, heaven, o paradise ang pagpunta dito sa Canada. Ganon din sa North America, sa Amerika, o sa mga sulok ng mundo. Alam nyo, ang totoo niyan, kahit saang lupalok ka pa ng mundo pumunta, kahit saang bansa ka pumunta, dahil madalas ang sinasabi nila ay ang cost of living, inflation rate, yung tumataas lahat ng bilihin. Ang totoo niyan, kahit saan kahit dyan sa Pilipinas, di ba? Mataas at mahal din ang bilihin dyan. Ngayon, itong mga vlogger na nagsasabing ganyan, iba kasi yung karanasan nila dito at karanasan nila sa Pilipinas. Sabihin na natin itong mga doktor, mga attorney sa Pilipinas. Ba't ka pa pumunta ng Canada? Ano ba yung plano mo? Dahil ikaw ay doktor naman. Medyo ayos naman ang kita mo dyan. Dahil ikaw ay attorney naman. Medyo ayos din ang kita mo. Ayun, pupunta ka dito sa bansa na to. Tapos, di mo nagustuhan, i-vlog mo na mahirap ang buhay dito. Ganito. Parang hindi rin, parang unfair din sa mga nagtagal na dito ng 30 years, 40 years, 50 years. Na sila, hindi mo man lang narinig na nag-complain ng buhay na ibinablog nila. Parang nadidismaya tuloy yung iba na pumunta dito. Depende kasi yan sa sitwasyon. Ang ugali kasi ng tao, masyadong mataas ang pangarap at expectation. Ibase mo yan sa naging buhay mo sa Pilipinas at naging buhay mo dito. Gaya ng mga vlogger na yan ang sinasabi, yun nga, mas maganda daw ang buhay. Kung maganda, dapat ka pa pumunta. O kaya, bumalik ka na lang. Diba? Bumalik ka na lang. Maganda pala ang buhay mo eh. Bumalik ka na, pero wag mo nang i-vlog. Wag mo nang yung parang sinisira, dinidismaya yung mga papunta dito. Kasi may sarili din silang pag-iisip. At sila ay nakakaalam ng sitwasyon nila sa sitwasyon mo. Kanya-kanya sitwasyon. Halimbawa, bigyan nga kita ng matinding halimbawa. Ikaw ay isang, hindi naman ako sa nang-aapi sa mga nangangalakal. Kaya mahirap lang ang buhay. Bibigyan ko lang ng example. Dahil ito rin yung kinikwento ko sa mga kasama ko dito na puro reklamo. Halimbawa nga lang, ikaw ay isang nangangalakal lang sa Pilipinas. Hindi lang dahil marangal yan. Pero dahil nangangalakal din ako dito. Pero, sample lang. Ikaw ay nandyan sa Pilipinas at nangangalakal. Meron pa nga yung kakain lang ng 2 beses sa isang araw. At nagkaroon ng oportunidad dahil nga sa nakapangasawa ng taga rito o anuman at napunta dito sa Canada. Karoon ng hanap buhay. Ngayon, masasabi ba niya na mas maganda ang buhay sa Pilipinas sa dati niyang buhay? Ngayon? Dito naghihirap? Yun ay isasabihin pa ba niya yun? Samantalang sa Pilipinas, siya ay masarap ang buhay dahil siya ay nangangalakal o naghihirap doon. Kaya depende kung ano ka sa Pilipinas. Gaya nga sinasabi ko, kung milyonaryo ka sa Pilipinas, doktor ka, maganda ang posisyon mo, maganda ang trabaho mo, bakit ka pumunta dito? Tapos, ipagsasabi mo sa vlog na parang nandidismaya ka sa mga nandito na at sa mga papunta pa lang. Kaya hindi maganda. Gaya
Ako doon ay dating OFW. Galing ako ng Saudi. Maraming naghihirap doon. Marami ding nawalan ng trabaho. Maraming ano. Pero hindi na nila binablog yun. Di ba? Hindi na nila binablog yun na doon nakulong ako. Hindi na nila binablog yun kasi ayaw na nilang ng tao, mangdismaya ng tao. Bahala na yung tao sa buhay niya. Bahala na siyang magdesisyon. Siya ang nakakaalam ng kanyang karanasan. Yan ang sinasabi ko. Pag nanood ka sa YouTube, daming tungkol sa Canada na lang lagi binabanggit, ganito, mahirap ang buhay, ganito. Nasa sayo yun. Kumbaga sa pagmamaneho ng buhay, nasa sayo yun. Bakit ba naghihirap ang tao dito, ang iba dito sa Canada na sinasabi nila? Kung minsan, yung tinatawag nating pagkakontento. Marami kasi dito, may hanap buhay na, hindi nakukontento. Lipat ng trabaho. Hindi makontento sa sweldo. Mag-quit. Tapos maghanap ng iba. Ngayon dito, kung minsan meron yung under provision ka ng 3 months, under provision ka ng 6 months, anytime na hindi mo natapos provision mo, pwede kang tanggalin. Yung iba, inupura na ng konting mas malaki, sunggab agad, mag-quit agad. Hindi pa natapos ang provision, hindi nakapasa, sinibak. Ayun tuloy, nawalan ng trabaho. Ngayon, sasabihin niya ang hirap ng buhay dito sa Canada. Yung kasi, hindi ka makontento sa trabaho mo. Alis ka ng alis. Kaya, may mga naghihirap. Ako hindi ko sinasabing masarap ang buhay ko. Naghihirap din ako. Bakit? Ito ang tanong ko. Bakit ako naghihirap? Dahil nandito ako sa Earth. Kaya kahit saan mundo ka pumunta, kahit saang bansa ka pumunta, andyan ang hirap ng buhay. No? Inflation rate, tataas ang mga bilihin, cost of living, kahit saan ka pumunta, lupalok ng mundo ka pumunta. Inflation rate, buong mundo. Kahit bumalik ka sa Pilipinas, mahal ang bilihin. Kasi nga, kasama siya sa tinatawag nating Earth. Pumunta ka sa Jupiter o pumunta ka sa ibang planeta, subukan mo. Andito ka sa Earth eh. Expect mo na yan, ang hirap ng buhay kahit sa mundo ka pumunta. Ganyan yan. Dahil nakasulat yan sa banal na kasulatan na maghihirap ang mundo. Kaya ang isang dahilan kung ba't naghihirap yung mga tao dito, yung walang pagkakontento sa trabaho. Meron yung mga kakilala ko dito, bumubilang na ng 40 years, 30 years sa kanilang trabaho. Dahil nakukontento sila. Hindi sila yung iba naman, lipat ng lipat hanggang sa napapasama tuloy sa paglipat niya. Yun ang nagiging dahilan. Nasa sayo yung pagbabudget, nasa sayo yung pagkokontrol sa buhay mo dito. Kaya ko lang dinagto kasi nakakadismaya rin sa mga unfair na rin sa mga nandito na ng matagalan. Sila nga wala silang sinasabi. Ikaw, kung hindi ka makontento, umuwi ka na lang. Huwag mo nang i-social media na mahirap ang buhay dito sa Canada dahil hindi mo rin lang alam ang sitwasyon ng mga matagal na dito na hindi sila nagre-reklamo. Di ba? Yan ang hirap sa atin. Ngayon,
Marami akong kakilala na umalis sa trabaho. Naghanap ng iba, mas maganda daw. Ngayon, yung iba na pasama dahil natanggal ulit. Dahil ang ano dito, usapan, pag naghirap ang company at hindi ka nagustuhan, ang last in, first out. Ganun talaga. Di ba? Kaya yun ang isa, ang pagkakontento. Dapat makontento ka kasi. Ngayon, ano pangalawa? Ang kayabangan. Marami kasi sa mga nakapunta dito sa mga ganitong bansa na sobrang yabang. Bili ng mga bagay na hindi naman importante. Utang ng utang. Kasino ng kasino. Ayan. Sugal ng sugal. Tapos sabihin naghihirap sila dito. Depende sa lifestyle at hilig. Sa lifestyle ng tao, kahit pa bumalik ka dyan sa Pilipinas, kung ang lifestyle mo ganyan, wala din. Useless din. Kaya, nasa sa'yo pagmamaniho ng buhay mo. Diba? Kapi muna ako. Gaya ng sinasabi ko, maraming OFW ang umaalis, nagtitiis na iwan ng kanilang pamilya. Pupunta ng iba-ibang bansa yan na hindi nila makukuha ang kanilang pamilya. Titiis, meron pa nga akong alam, hindi ko nababanggitin pangalan. Almost 40 years na nawalay sa pamilya. Nagtatrabaho sa Saudi. Uwi lang every 2 years, tapos balik ulit. Babalik ulit niya doon sa Saudi sa loob ng 40 years. Hindi niya nakapiling ang kanyang pamilya. Pero may yung pagtitiis na yan. Samantalang dito, sa mga ganitong bansa, makakapiling mo ang iyong pamilya. Pag uwi mo ng bahay galing trabaho, makakasama mo sila. Nakakapagkwentuhan kayo, nakakapag-banding kayo. Kumpara sa OFW, nagtitiis, mawalay sa pamilya. Yan ang lagi kong ina-advise sa mga kasama ko dito. Mapalad tayo at nandito tayo kumpara sa mga OFW na nagtitiis mawalay sa kanilang pamilya. Yan ang isa sa mga bintahi na ipagpapasalamat natin. Ganon. Pagdating naman sa medical, dito sa Canada, oo, may share nga tayo sa pero yung provincial dito sa Alberta, meron tayong tinatawag na Alberta Healthcare. Consultation, gamutan, libre. Yung mga gamot mo, sagot ng insurance ng company mo. Ayan. Tapos, pag nagkaroon ka ng major surgery, lahat, wala kang babayaran. Pagdating dyan sa Pilipinas, kumusta buhay pagdating sa medical? Mahirap. Ayan ang sinasabi ko. Hindi nakikita ng mga vlogger. Kaya karamihan sa mga nagsasalita kasi ng ganyan, yung hindi nakaranas siguro ng hirap sa Pilipinas. Dahil kung ako, sa sarili ko, yung mga naranasan ko sa Pilipinas na hirap ng buhay ko, hindi ko ipagpapalit ng Canada. Kaya depende sa karanasan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo namang anuhin sa YouTube na laging nag-aalisan ng tao dito sa Canada o maalis na dahil mahirap. Hindi ganun.
Kahit saan mundo ka pumunta, yan ang sinasabi ko sa iyo. Mahirap ang buhay. Subukan mo kaya sa ibang planeta. Anong buhay? Pero hanggang nasa Earth ka, huwag kang makasam ng kaginhawaan. Bahagi na ng buhay natin yan, Brad, sister. Ano kung ayaw mo at naranasan mo hirap dito, umuwi ka na lang. Huwag ka nang mag-vlog. Ginagawa yung, issue, yung pagtira dito Kung ganyan. Kahit nandiyan ka sa Pilipinas, yung iba kasi sinasabi mas masarap daw ang buhay sa Pilipinas. Mas masaya, mas masarap. Depende nga sa kalagayan mo sa Pilipinas. Kung mayaman ka, milyonaryo ka, dyan ka na. May pinag-aralan ka, mataas ang kinikita mo, dyan ka na. Huwag pupunta dito. Ganun lang buhay, pero huwag mo namang idismaya. Yung mga mahirap ang buhay dyan sa Pilipinas, na pumunta dito dahil yun yung karanasan nila Yun ang kanilang karanasan. Ang hirap ng buhay. Diba? Hirap ng buhay sa Pilipinas. Ngunit kung minsan, ito na pag-uusapan ng Pilipinas. Minsan naman kasi, lalo dyan sa probinsya, alam mo yung pagbili-bili natin ng gulay, pag-usapan lang. Pagbili-bili ng gulay, pera din ang bibili ka ba ng libre? Hindi, pera din, di ba? Peso din. May mga bagay na pwede mo namang gawin sa iyong bakuran. Yung mga homeland. May mga napansin ako sa Pilipinas ng homeland. Bakante. Anong nandun? Damo. Mga damo. Bumili ka ng sa palengke, kamuting baging. Di ba? Bibili ka ng kamuting baging. Ngayon, yung tangkay nun, tinatapon sa basurahan. Mga sample lang to. Pag lumingin ko sa bakuran, tiwangwang. Wala man lang katanim-tanim na gulay. Kung yung ng kamote ay isinuksok mo sa lupa, meron naman puso o dyan na pwede mong pagdilig. Di ba? Dyan sa probinsya. Pag diniligan mo yun at lumago, meron ka ng pang-ulam na kamoting baging. Talbos ng kamote, di ba? Yung sa bakuran, ang luwang-luwang ng homelat. Homelat ang usapan natin, hindi sa bukid. Homelat. Ang luwang ng bakuran, wala ka man lang makitang isang puno ng malunggay. Tingnan mo, ang malunggay, maraming maibibigay na pa vitamina at pagkain mo, makakatipid ka sa araw-araw. Nung ako ay nasa Abra, kwento ko lang, nasa Pilipinas ako. Lahat ng gilid ng aming bahay, bakuran, sa buong bakuran namin, tinamnan ko ng malunggay. Sandali lang naman magtanim ng malunggay. Putulin mo lang ang sanga, baon mo sa lupa, di mo na didiligan. Bahala na ang ulan magdilig dyan. Namuhay yan, bibigyan ka na ng pagkain yan. Di ka na bibili sa palengke. Yan ang napansin ko sa Pilipinas. Katamaran. Reklamo sila ng reklamo ng hirap ng buhay, pero hindi sila marunong dumiskarte. Sa bakuran pa lang makikita mo na. Wala man lang katanim-tanim na gulay. Tapos, nagkaroon ka ng chance na pupunta ng Canada. Sabi mo, balik na lang ako sa Pilipinas. Mas magandang buhay. Maganda ang buhay kung marunong ka. Kung masipag ka. At bumalik ka sa Pilipinas, kung tatamad-tamad ka, ganun din ang buhay mo. Maghihirap ka rin. Yan ang sinasabi ko. Mabalik tayo sa Abra nung ako'y nandun. May panahon na naghirap ang buhay doon. Nung nagtatanim ako ng malunggay, pinagtatawanan lang ako. Dumating yung panahon na taghirap. Yung kapitbahay, lalapit. Pahingi ng dahon ng malunggay. Yan ang sinasabi ko.
Samantalang yung bakuran niya, tiwangwang. Ano nandun? Damo. Mauulam mo ba yung damo? Hindi ka naman kambing, hindi ka naman baka. Yun ang isa sa punto. Katamaran. Yan kasi, balik tayo dito sa Canada. Dito, sa mahirap ang boy. Samantalang pumunta ka ng superstore, bibili ka ng sibuyas. Alam mo yung sibuyas? Maliliit, no? Bibilhin mo yun. May kunting ugat yun. Kapag nakain mo na yung dahon, dahil dahon ng sibuyas, pwede mong kainin, di ba? Itatapon mo na lang yan. Yung natirang may ugat. Kung matalino ka at masipag ka, ilalagay mo yun sa paso. Lalagay mo sa loob ng bahay sa paso. Lalago yun, magkakaroon ng mga dahon. O hindi ka na bibili ng dahon ng sibuyas. Diba? Nakakatipid ka. Kaya diskarte lang sa buhay. Yan ang sinasabi ko. Yan namang natawag nilang hindi nagkakabahay dahil mahal ang renta. Depende kasi. Priority. Depende sa prioridad mo. Nung nandito ka kasi sa Canada, ang focus mo nasa Pilipinas. Pinaganda mo ang bahay mo, lahat-lahat na, nagpaganda ka ng bahay, napagano ka ng bahay, ganito. Hindi mo naman iniisip yung kalagayan mo dito. Huwag mo munang unahin kasi yung sa Pilipinas, dahil nandito ka na. Mag-ipon ka para meron kang pang-down ng bahay, para hindi ka nagre-renta. Yan ang dahil yung tinatawag natin mortgage, ganun din. At least, naiipon yun. Hindi kaya ng pagbayad mo sa apartment, wala na yun. Goodbye na yun. Kaya kanyang diskarte yan. Yan ang sagot ko sa mga vlogger. At na, uuwi na daw. Ang papakit kasi ng mga title ng vlog nila. Mahirap sa buhay sa Canada, uwi na lang ako. Profession. Yan sabi ko, kung professional ka, doktor ka, huwag ka nang pumunta dito. Attorney ka, huwag ka nang kasing pumunta dito. Ang isa, ito pa, yung mga may pinag-aralan na pumupunta dito na kukontento naman. Alam mo, iniisip lang nila kasi yung kapakanan ng kanilang anak. Mas mabibigyan nila ng magandang kapalaran ang kanilang mga anak dito. Hindi yung sarili nila. Yan ang isa sa dahilan din. Yung iba kasi, attorney ako sa Pilipinas, magsisi ako, balik na lang ako. Inisip niya yung sarili niya. Hindi niya inisip yung kapakanan ng anak niya. Yung magiging kinabukasan ng anak niya. At least pag nag-aral yung anak mo dito, ganun. Nabigyan mo ng magandang buhay. Kasi anak ang importanteng bigyan mo ng kapakanan, hindi yung sarili mo. Ikaw mawawala sa mundo, iiwan mo sila. Paano sila pag iniwan mo? Dahil ang buhay natin ay hindi dalawa, isa lang. Kaya yung pundar, saka yung kayabangan kasi ang nangyayari. Nung umuwi ako ng Pilipinas noong 2012, isa sa pinsan ko nagsabi, dahil napakasimple ko lang, parang hindi ako galing Canada. Ganun ako eh. Hindi ako mayabang. Simpleng buhay lang ang gusto ko. Pag-uwi ko, sabi ng isa sa pinsan ko, "Oh, Robert, parang walang nangyari ah." Ay, sinagot ko, liwanagin muna natin, ano ba yung sinasabi mong walang nangyari? Kung yung pag-uugali at style ko, ganun pa rin ako. Nakaapak pa rin ako sa lupa. Kung yung kaginhawa ng buhay, parehas din. Naghihirap pa dito sa Pilipinas, naghihirap din ako sa Canada. Kasi parehas tayong nasa Earth. Nasa Earth tayo eh. Pumunta ka na sa ibang planeta.
kung ang hanap ko ay kaginhawaan. Kasi hindi ako mayabang. Hindi ako nagpupundar ng kung ano-ano dyan sa Pilipinas. Kasi andito na yung pamilya ko. Dito na ako maglalaki. Dito na ako mamamatay. Yan ang sinasabi ko. May kakilala ako. Pinaganda ang bahay sa Pilipinas. Sa Baguio, yata yun. Ginawang mansyon. Talagang maganda. Ilang taon. Pinaghirapan niyang pinaganda ng pinaganda. Ayan. Nakunwod, naatake siya. Iiwan din niya yung pinundar niya. Kasi yung mga anak niya, dito na lumaki. Dito nila. Hindi naman nila gusto yung pinundar niya. Dahil nandito lang sila nakatira. Naging useless. Diba? Dito ka kasi magpundar. Kung dito ka sa mga bansang ito, dito ka na magpundar. Kasi dito ka na eh. Dito na lalaki ang mga anak mo. Diba? Ayan sinasabi ko. Yung mga napanood ko dyan sa vlog na yan, kumusta na rin kayo yung buhay nila nung nasa Pilipinas na sila. Diba? May kakilala akong nagsabi noon, alis na ako dito, ganito. Minsan nakita kami sa Pilipinas. Ano sabi niya? Nagsisisi ako na nawala ako yung immigrant status ko sa Canada. Hindi na siya nakabalik. Kasi hindi pinalad, hindi sinwerte ang buhay niya sa Pilipinas. Kaya lahat depende sa sitwasyon. Ganon din sa ibang bansa, sa Saudi, kung saan ka man pumunta, saan ka man galing. Yung mga hindi naman sila nag-vlog na ang hirap ng buhay dito sa Saudi. Ngayon ganito. Wala. Iba wala silang pinablog sa YouTube. Ito lang iba na Canada. Lagi lang ang Canada ang pinupuntirya, mahirap ang buhay. Kung nahihirapan ka, umuwi ka na, wag mo na i-vlog. Kasi yung makakapanood niyan, may maiinis at meron naman yung nagugustuhan. Di ba? Basta ako, kumpara sa buhay ko sa Pilipinas, buhay ko ngayon, mas gusto ko dito. Ganun lang yun. Hindi na ako mangdidismaya sa mga may planong pumunta dito. Bayaan mo sila, may isip na sila. Di ba? Sila yung nakakaalam ng buhay nila sa kasalukuyan at sa hinaharap. Sila yung nakakaalam. Hindi mo alam yung pinagdadaanan nila sa pinagdaanan mo. Ganun lang yun. Basta importante, umuwi ka na lang kung hindi mo gusto. Umuwi ka na lang sa Pilipinas. Huwag mo nang i-social media pa na mahirap ang buhay dito sa Canada. Kasi may nag-social media ba na pinost sa YouTube, babalik na lang ako sa ibang bansa kasi mahirap ang buhay dito sa Pilipinas? Wala. Kasi, ba't pa nila sasabihin yun? Talaga naman mahirap ang buhay nila dyan sa Pilipinas. Ba't pa nila ipapangalandakan sa buong social media sa buong mundo na mahirap ang buhay nila? Babalik na lang sila saan? Saan sila babalik? Babalik na lang sa Amerika? Babalik na lang sa Canada kasi mahirap ang buhay? Wala pa nga akong nakitang nag-social media na galing Canada at nasa Pilipinas, bumalik ng Pilipinas. Nung naghirap, i-vlog niya na, naghirap ako dito sa Pilipinas, balik na lang ako ng Canada. Meron pa ganun? Wala. Yung nasa Canada, na pauwi sa Pilipinas, babalik. Yun ang ibinablog. Unfair naman sa mga matatagal na dito. Kung yun ang karanasan mo, umuwi ka na lang. Diba? Kung sa palagay mo, masarap ang buhay doon, yung kasarap ng buhay, kasi yung iba, masarap ang buhay nila kasi walang trabaho sa Pilipinas, nakahiga lang maghapon. Naghihintay maluto yung kanin. Naghihintay sila kumain,
Kasi dito kasi sa Canada, obligado kang magtrabaho. Yung iba, sinasabi nilang mas magandang buhay sa Canada kasi, ay mas magandang buhay sa Pilipinas kasi namimiss nila yung nakahiga lang sila doon maghapon. Walang trabaho, nakatambay. Yun talagang pinagkaiba. Kung dati kang tamad sa Pilipinas, hindi obra dito. Kaya mas maganda ang Pilipinas kamo dahil sa kinaugalian mong pahiga-higa lang, tatamad-tamad lang. Kaya nga, mahirap ang buhay dito sa Canada dahil nagtatrabaho ka. E di balik ka na lang, doon ka ulit may ka, maghintay kung may malutong makakain. Diba? Shout out! Alan. Ayan, ang mga pinapanood ko sa YouTube na mga nag-vlog tungkol sa hirap ng buhay dito sa Canada. Kahit saan lupalok ka, pumunta, Brad. Kung tamad ka at di ka marunong sa buhay, depende sa lifestyle mo, walang mangyayari sa'yo. Kahit pumunta ka sa London, pumunta ka sa part ng Europe, kahit saan ka pumunta. Kung tatamad ka at hindi ka marunong sa buhay, hindi mo binabago yung lifestyle mo, talagang maghihirap ka. Yun ang sinasabi ko. Hindi kasi sa lifestyle ng tao yan. So, ganun. Kung nasanay ka sa pahiga-higa sa Pilipinas, tapos naghirap ka dito dahil puro trabaho, ang hirap ng buhay sa Canada, yun na naman ang sasabihin mo dahil mas masarap daw sa Pilipinas. Eh talaga masarap doon kung pahiga-higa ka lang doon. Tatambay-tambay, kwento-kwento sa may kanto. Ganon. Yun yung gusto mong buhay, bumalik ka na lang. Kaya depende yan sa karanasan kung ano ka noon sa Pilipinas at kung ano yung buhay mo ngayon. Sabi ko, kung milyonaryo ka sa Pilipinas, huwag ka na pumunta dito. May ganda ka naman trabaho, meron ka naman. Pero yung iba nga, ang sabi ko, paulit-ulit, may magandang trabaho dahil pumunta dito dahil iniisip na lang ang kapakanan ng anak, yung future ng anak. Ayun, kasi dito kasi pag nakapag-aral ang anak mo, mas maganda ang buhay niya. Ganun lang yun. Ang sinasabi ko na baguhin mo kasi yung style ng pamumuhay mo dito. Kaya din, masasabi ko rin, ha? Hindi naman sa lahat-lahat. Diyan sa Pilipinas, yung mga kamag-anakan natin dyan, huwag naman kayong mag-expect na maginhawa ang buhay ng mga nandito sa abroad. Kasi naghihirap din yan. Ha? Yung dollar na kinikita nila, dollar din ang ibibili nila dito. Yung iba, pag hindi mo nabigyan ng pera dyan sa Pilipinas, ha? Nagtatampo o kaya nagagalit. Nagtatampo sa'yo. Sabi nila, nandiyan ka nga, ang yaman-yaman mo, hindi ka man lang makapagbigay. Ang tanong, alam mo ba yung sitwasyon ng mga nandito? Yun. Pag naghirap ba yung mga nandito, makakatulong ka ba? Makapagbibigay ka ba ng financial na support sa mga nandito? Wala. Wala ka rin. Nga ka rin. Wala ka rin may tutulong. Diba? Kaya ko. Panahon na ako'y naghirap dito. May mga kapatid ba ako na hihingan ko ng tulong dyan sa Pilipinas? Hey, magpahiram naman kayo. Naghihirap na ako dito. Sabi ba ako ngayon, pag hindi kayo nakapagbigay, para ko kayong hindi mga kapatid, para ko kayong hindi ka mag-anak, hindi man lang niyo ako matulungan dito sa bansang ito. Nagsasabi ba ako ng ganun? Hindi, dahil naiintindihan kong sitwasyon. Ganun din kayo dyan sa Pilipinas. Maintindihan din niyo yung sitwasyon ng mga nandito. Kasi lahat tayo, saan mang sulok ng mundo, naghihirap. Kanya-kanyang diskarte na lang ng buhay yan. Kung may maibigay, salamat. Kung wala, okay lang. Importante, mabuti ang kalagayan mo.
ingatan mo sarili mo. Ganun ang mga sinasabi. Hindi yung magagalit ka pa o magtatampo ka pa. Hindi. Di, realidad, wala ka namang maitutulong sa taong naghirap din. Ayan. Kaya, dyan sa Pilipinas, matuto rin kayo. Magbanat ng buto, magsikap. Ano ng buhay. Dahil kami dito sa abroad, lalo na yung mga OFW, lalo na dyan sa, shout out, Manang Brenda, gaya dyan sa Hong Kong. Dyan, ang buhay ng mga kasama natin dyan, hawak ng employer nila ang kanilang oras. Walang tinatawag na 8 hours a day. Buong araw, hawak nila oras mo. Gusto nila, tulog lang ang pahinga mo. Yan ang mga sakripisyo ng iba sa mga OFW. Kaya intindihin naman ninyo. Kasi nagsasakripisyo yan. Hindi yung asa kayo ng asa na ipapadala nila. Ngayon, kayo naman na nandyan sa ibang bansa na OFW, mahalin din ninyo ang sarili ninyo. Hindi yung padala ng kasi marami na tayong napapanood sa tulpo at sa social media. Tulong nung siya nagpurgod at nagkirap. Yung mga tinulungan, di na nila siya pinapansin. Kaya, utakan lang yan. Ganyan din. Mahalin mo ang sarili mo. Importante yun. Sarili mo, mahalin mo. Huwag ka namang, di ko namang sinasabing maging madamot ka. Inaano ko lang yung, alam mo yung mga bagay na prioridad mo sa buhay. Yan. Ang sinasabi ko. Kaya ito, talagang nag-vlog ako dahil nga kinukontra ko yung mga vlogger sa YouTube na yung title kasi nila, marami nang umuwi sa Pilipinas dahil mahirap na ang buhay dito sa Canada. Depende, sagot ko niyan. Depende kayo sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon kasi, depende sa sitwasyon. Sinasabi ko nga, kung milyonaryo ka sa Pilipinas, huwag ka nang pumunta dito. May pinag-aralan ka, mataas naman ang sahod mo, huwag ka nang pupunta dito. Pero yung iba nga, kahit na may pinag-aralan, paulit-ulit kong sasabi, pupunta dito dahil iniintindi nila yung kapakanan ng kanilang pamilya, yung kanilang anak. Diba? Yung bata, pag nakapag-aral dito, mas maganda ang buhay niya dito kumpara dyan sa Pilipinas. Yan ang sabi ko. Kaya depende sa sitwasyon, depende sa karanasan sa buhay. Yan. Ayan, sinasabi ko, shout out Merlina Millet, ang aking kapatid. Ayan. Ayan, nakakadismaya lang sa mga vlogger dyan sa YouTube na parang nagiging pangit tuloy ang image. Nagiging pangit tuloy ang image ng buhay dito sa Canada. Dahil sa sinasabi nila na marami nang bumalik sa Pilipinas dahil nahirap ng buhay sa Canada, ganito. Tatandaan mo, Brad, lagi kong paulit-ulit na kahit saang mundo ka pumunta, kasama sa buhay, sinasabi na yan, yung cost of living, no? Kahit saan sulok ng mundo ka pumunta, mahal na ang bilihin. Kasama na yan sa pag-ikot ng mundo. Kung gusto mo na masarap na buhay, sabi ko sa'yo, pumunta ka sa ibang planeta. Hanggat nandito ka sa Earth, tinatawag na Earth, maghihirap ka, kasama ka sa inflation rate, kasama ka sa pagtaas ng mga bilihin. Mararanasan mo yan kahit saang mundo ka pumunta. Mahal na ang bilihin. Yan. Vlogger na yan sa YouTube na parang dinidismiss na nila yung mga may planong pumunta dito. Ganito. Kaya kung hindi ka masaya, bumalik ka sa Pilipinas doon. Balik ka na lang. Wag mo nang i-YouTube, wag mo nang i-ano na ang sarap na mahirap ang buhay dito. Wag. Marami ng bansa na dyan sa Alaska, dyan sa California, dyan sa
USA, dyan sa London. Walang nag-vlog na marami nang umuwi sa Pilipinas dahil sa ganito. May vlog yun. Desisyon mo umuwi ka na lang. Kasi ikaw naman ang nakakaalam ng magiging buhay mo pag uwi mo. Diba? Sinasabi ko. Kung gaya nga ng sinasabi ko, no, dati kang nangangalakal dyan sa Pilipinas. Hindi ko naman inaapi ang nangangalakal. Sample lang. Nangangalakal ka sa Pilipinas, yan ang hanap buhay mo. O kaya, meron pa nga dyan yung mga taong 2 bisis lang kumain dyan sa Pilipinas. At nagkaroon ng oportunidad na makapunta dito sa Canada. Ang tanong ko sa iyo, Mr. Vlogger, sasabihin ba niya na mas masarap ang buhay sa Pilipinas? Mas mahirap dito sa Canada? Siyempre, depende sa sitwasyon, sa karanasan niya. Ang hirap ng buhay niya dyan sa Pilipinas. Tapos, pagdating niya dito, ang hirap ng buhay dito. Sasabi siya ng ganon? Kung tatamad-tamad siya, wala talagang mangyayari sa kanya. Di ba? Walang mangyayari. Kahit saan lupalop pa ng mundo ka pumunta, Brad, kung tamad ka, wala kang pagsisikip. Wala. Gaya nga ng sinasabi ko kanina, ulitin ko lang ngayon. Diyan sa Pilipinas, no? Ito, mga homelat. Hindi ito sakahan. Napansin ko lang, yung mga likod ng mga bahay, likod ng mga bakurang, tiwangwang. Anong nandun? Damo. Hindi mo naman maluluto o masasalad dyan damo. Ang kinikwento ko, sinasalamin ko lang sa inyo. Bumili ka ng kamuting baging sa palengke. Hindi hingi. Bili. Pera. Ngayon yung tangkay, ilalagay mo sa basurahan. Ano mangyayari sa tangkay? Mabubulok. Kung yung tangkay ng kamote, baging, tinanim mo sa lupa, diniligan mo, tutubo, lalago yun. Meron ka ng kamuting baging. Meron ka ng talbos ng kamote na kukunin. Hindi ka nabibili. Ayan. Utakan lang yan at diskarte. Yung iba, napansin ko, bakuran, wala man lang na isang malunggay. Ang malunggay sa Abra, kinukwento ko lang. Sa Abra, yung bakuran namin doon, noon na ako ay nandun, puro malunggay. Nagtatanim ako ng malunggay. Kasi ang malunggay, pag tinabas mo yung sanga, nilagay mo sa lupa, di mo na hindi didiligan, lalo kung tagulan mo tinanim. Bahala na si Haring Ulan, mandidilig sa kanya. Pagdating ng panahon, mabubuhay yun, mamumunga, dahon, buhay ka na. May kakainin ka ng dahon, may kakainin ka pang lupa. May kakainin ka pang bunga. Nung nagtatanim ako noon sa Abra, tinatawanan ako ng kapitbahay. Ano daw ginagawa ko? Nung panahon ng taghirap, yung tumatawa sa akin, lumapit. Tingin ang dahon ng malunggay. Namo? Kung nagtanim din siya sa bakuran niya na tiwangwang, meron siyang anihin. Kaya siya, depende sa diskarte at kasipagan. Yung iba kasi, tamad. Yan ang totoo. Tamad. Hindi nila iniisip yung mga bagay na ikatitipid nila na hindi na nila kailangan bilhin pa sa palengke na pwede naman nilang gawin sa kanilang bakuran. Ayan ang sinasabi ko. Ganun din dito. Tignan nyo ako dito sa Canada. Pagdating ng summer, walang bakanting lupa. Hindi ko tatamnan ng kulay. Pero dito yung iba, ibang mga Pilipino dito, tignan mo yung bakuran nila, ang luwang, damo. Bawal naman mag-alaga ng kabayo dito para kumain ng damo nila.
pinagkakagastahan nila yung damo. Nangungontrata sila ng mag-i-spray sa damo nila, binabayaran nila. Yung mga useless na bagay. Tapos sabihin mo, ang hirap ng buhay dito. Hindi ka marunong kasi. Hindi ka marunong. Yan ang sinasabi ko. Ang naghirap dito sa Canada, yung manunugal, yung walang pagkakontento sa trabaho, lipat ng lipat hanggang sa tuluyan na pasama sa kalilipat ng trabaho. Yung masyadong magarbo sa buhay, mayabang, bili dito, bili doon, hindi marunong mag-ingat. Yung padala ng padala sa Pilipinas, kahit siya'y naghirap, padala ng padala, yun naman pinapadalahan, nagpapakasarap. Tapos sasabihin nila sa vlog nila sa YouTube, ang hirap ng buhay dito sa Canada. Nasa sa'yo yan, umuwi ka na lang. Kung nahihirapan ka, uwi ka na lang. Kahit na sinasabi ko nga, kahit pagdating mo sa Pilipinas, kung tamad ka pa rin. Wala rin lang mangyayari sa'yo. Kahit sa mundo ka pumunta, Brad. Kahit sa lupalok ng mundo ka pumunta, kung tamad ka, huwag ka mag-asa ng kaginhawaan dahil tamad ka. Ganun. Gusto mo yung giginawa ang buhay mo. Subukan mo kaya sa ibang planeta. Doon sa Jupiter, doon sa Venus. Hanggat nandito ka sa Earth, bahagi na ng paghihirap yan. Yung tataas ang bilihin, inflation rate, mahal yung mga cost of living. Kahit saan ka pumunta, kahit sa Pilipinas, mataas ang cost of living. Diskarte mo na lang yan. Sabi nga ng mekos-mekos lang yan. Ayan na. Marami na ako nasabi. Yun yung sagot ko sa mga nag-vlog sa YouTube na mahirap daw ang buhay at nag-aalisan na ang mga tao dito sa Canada. Kaya, huwag na ninyo i-vlog yan kasi nakakadismaya sa mga papunta pa lang at sa mga nakakaya naman, sa mga nagtagal na dito. Sila nga, hindi nagre-reklamo. Sila nga, walang sinasabi. Umabot na sila ng 40 years. Umabot na sila ng 50 years dito. Dito na sila tumanda. Kung mahirap ba ang buhay, aabot sila ng ganung katagal? Diba? Aabot pa sila ng 50 years dito? Nung first year pa lang nila dito sa Canada, umuwi na dapat sa Pilipinas. Diba? Ba't hindi nila ginawa? Dahil sila ang nakakaalam ng magiging sitwasyon nila sa Pilipinas. Alam nilang mas lalong maghihirap sila pag umuwi sila. Diba? Ganun lang yung kasimple. Simple. Kaya yung mga vlogger na yan, tigilan na niyo yung pagbanggit na mahirap ang buhay dito sa Canada. Bayaan mo ang tao, may kanya-kanyang pag-iisip yan. Pumunta siya dito, subukan niya ang buhay dito. Ngayon, kung ayaw niya, di bumalik siya. Ganun lang kasimple. Yung mga nasanay sa kahihiga dyan sa Pilipinas, naghihintay na maluto yung kanin at kakain na naman. Pagkatapos nun, maninigarilyo, magkikipagkwentuhan sa kapitbahay. Doon siya nasanay. Kaya nga, sinasabi niya na masarap ang buhay sa Pilipinas dahil ganon siya. Dahil pag pumunta siya dito, maobliga siyang magtrabaho. Ganon lang yon, kasimple. Ayan, tapos na yung part 2 ng vlog ko tungkol sa mga nag-vlog na mahirap ang buhay dito sa Canada. O kayo dyan sa Pilipinas, mag-vlog din kayo. Sabihin ninyo na masarap ang buhay dyan sa Pilipinas. O kaya mahirap. Hindi nyo kundi kayo. Kanya-kanya diskarte sa buhay. Yan ang sinasabi ko. Dito maraming Pilipino ang walang pagkakontento kasi mayroong trabaho, maghahanap naman ng iba, magre-resign, maghahanap, under provision siya. Pag hindi nagustuhan ng amo, sinibak siya kasi hindi nagustuhan dahil tamad o anuman. Ayun, sasabihin niya na naghihirap siya dito kasi nawalan siya ng trabaho nang dahil din sa kagagawan niya. Ganun lang yun. Alam po dito yung mga matatagal na dito, yung mga 40, 50 years. Karamihan doon yung mga nag-stay na sa kanilang trabaho. Hindi na lipat ng lipat. Kaya, dito sa Canada, yan ang tanggalin ninyong ugali. Yung
lipat kayo ng lipat, hindi kayo makontento sa trabaho. Yan ang nagiging uso kasi dito. Ayan, hanggang sa napasama sa kanyang pinasukan. Napasama tuloy. Kaya naghihirap dito. Ano lang yun, magkaroon ka ng matiisin ka sa buhay, matuto kang dumiskarte, ganun lang yun. O sige, magpapaalam na ako, ha? Ayun lang yung vlog ko ngayon. Part 2 ng mga komento ko sa mga nagsasabing mahirap at marami nang nagsiuhan dito sa Canada. Isipin naman niyo yung mga matatagal na dito. Hindi sila nagsalita ng ganyan. Hindi katulad ninyo. Kung ano man yung naranasan mo, huwag mo na i-vlog. Umuwi ka na lang. Ganun lang kasimple. Umuwi ka na lang kung alam mo, mas maganda ang buhay mo doon sa Pilipinas. Doon ka na. Kung mas maganda yung higa-higa ka doon, naghihintay lang na maluto yung kanin. Kung may sasaing, kain na, kwentuhan na lang sa mga kapitbahay. Kung yun yung gusto mong buhay, di bumalik ka na lang. Yun ang gusto mo di ba? O sige, paalam na ako mga kaibigan. Tapos na yung mga discussion natin. Ito kasi, masasabi ko lang, mas gusto ko pa yung mag-vlog ng ganito. Kasi sa Facebook, pag nilakipan mo ng tunog, andyan na naman si Facebook, sasabihin na naman niya, copyright. O ito, sarili ko na to ha. Hindi na to copyright. Kaya tumigil muna ako sa kakakanta sa Ismail dahil puro copyright na lang yung inaano nila sa akin. Sa notification ng Facebook, puro copyright. Kaya mas maganda yung wala ng tunog, wala ng sounds, wala ng copyright. Okay, hanggang sa muli. At masasabi ko lang sa mga vlogger na nagko-comment na mahirap ang buhay dito, masasabi ko lang, kung iisipin ko ang aking nakaraan sa Pilipinas, mapalad at masaya ako dahil ako'y nandito. Yun ang masasabi ko. Kung ayaw nyo na dito, buwi na lang kayo. Huwag na kayo mangdiskurayo o mangdamay ng mga matatagal na dito. Okay? Bye-bye! Salamat sa panonood.